naalala ko, nakahiga ako dun sa sofa ng mga magulang ko. Willing myself to die. Sabi ko, Lord, kunin niyo na ako. Wala na akong dahilan para mabuhay. Hanggang makatulog ako. Kinabukasan, nagulat ako. Sabi ko, bakit hindi pa ako patay? Sabi ko, siguro may plano ang Panginoon. Pero feeling ko talaga nun, kasi wala na akong dahilan para mabuhay. Yung akala ko forever, ngayon ay over. Sino nakaka-relate? And not only that, 2 years later, I found myself in an even worse situation. Nag-invest ako noon sa real estate even before I got married. But 2 years after I separated, na-scam yung savings ko. Lahat ng life savings ko, in-invest ko doon, blood, sweat, and tears, hindi ko na nakita. Mga magulang ko, hindi ko na nakita para lang mag-invest doon. Tapos na-scam, mawawala parang bula. Parang gusto ko na lang magtalukbong sa kama at ayaw ko nang bumangon. Hindi ako sinusustentahan ng asawa ko noon. Buti na lang, tinawagan ako ng GMA. In-offer nila sa akin yung Pinoy Meets World. Kahit pa paano, meron akong trabaho, nakakapagbayad ako ng mga pangailangan ko. Pero at one point, bumaba yung career ko. And I was left with I was left with, out of 3 shows, 1 show na hindi sapat yung mga pambayad ng bills ko. And I was so desperate, pumayag po akong mag-post sa cover ng Playboy Philippines. Huwag niyo na pong hanapin yung picture. Hindi naman po ako naghubad. Pero it just goes to show, di ba, pababa yung value ko bilang tao. And to think, yung Miriam Kiambao brought, pride to the Philippines, put our country on the map because of, in the field of beauty pageants. Pero now, parang binibenta ko na yung laman ko. Kasi desperado ako.